I-Believers, dahil bagong taon na, magpapasabog tayo ng mga bagong kaalaman. Ang mga tanong nyo, sasagutin natin sa tulong ng All the Answers. Saan masasakyan ang tallest roller coaster in the world? Bakit may ulap sa langit? Ano ang lumikha sa Grand Canyon? Bakit tayo nagkaka-sunburn? Si ate at si kuya, kasama ang lahat ng buong pamilya. Tayo nang magkantahan habang nagsasayawan, problema'y malilimutan. Ito ang ating kailangan. Extreme, extreme magic sing. Iba ang extreme magic sing, lalo akong dumagaling. Champion din sa kantahan, hindi lamang sa boxing. Extreme, extreme magic sing. Extreme, extreme magic sing. Mapapasigaw kayo pag nasakyan nyo ang tallest roller coaster in the world na may taas na 465 feet. Yan ang Kingda Ka sa Six Flags Great Adventure na nasa Jackson, New Jersey. Sa fastest roller coaster naman, within 4.9 seconds, haharurot ka from 0 to 149 miles per hour. Ito ang Formula Rosa doon sa Ferrari World sa Abu Dhabi. Super bilis! Dapat mag-seatbelt! May question ako, I-Believers. Anong force ang pumipigil sa ating mahulog habang sakay ng roller coaster? A. Gravitational force. B. Frictional force. C. Centripetal force. Ang sagot dyan ay letter C, centripetal force. Kapag umiikot ka doon sa roller coaster loop, may force na tutulak sa'yo papunta sa center of rotation. Ang pushing force din na ito ang rason bakit hindi nadidiskaril at umaandar ng matulin ang roller coaster. Depende sa laki at hugis ng loop kung gaano katulin ang roller coaster. Mag-chillax muna tayo, I-Believers. Look at the sky. At ano yung nakikita nyo? Wow, mga clouds! Kahit kasing gaan ng hangin ang mga ulap sa langit, gawa yan sa liquid o di kaya sa yelo. Kaya merong ulan, hailstorm at snow. Pero teka, paano pumakit sa langit yung mga liquid? Good question. Pag naiinitan ang tubig mula sa lawa, dagat, ilog o mga sapa, nag-evaporate ito at nagiging water vapor na umaakit sa langit. Source din ng water vapor ang transpiration, kung saan naglalabas ng tubig ang mga plants sa pores nito. Habang tinutulak ng plants ang tubig sa dahon nila, sumisipsip din sila ng tubig gamit yung ugat nila. Mas magaan ang mainit-init na hangin puno ng water vapor kaysa sa hangin sa paligid. Kaya ito umaangat sa atmosphere. Nakakatulong din ang hangin para itulak pataas ang vapor. Pataas ng pataas, palamig din ng palamig dahil humihina ang pressure kapag papalayo sa center ng Earth. Mind-blowing, di ba? Kumakalat ang hangin at nagiging manipis at lumalamig ito. Kapag sapat na yung lamig ng water vapor, nakakondense at nabubuo ito bilang liquid o yelo. Kaya lang, para makabuo ng water droplet, kailangan nitong madikit sa mga tiny particles sa langit, gaya ng usok, alikabok, sea salt, o kahit anong bagay na lumulutang sa atmosphere. Kapag nagsama-sama na yung mga particles at water droplets, meron ka ng mga ulap. Napansin ko magkakaibang itsura ng mga ulap at ang turo sa school may 10 uri ng ulap base sa itsura ng mga ito. Gawa sa yelo ang mga highest clouds na na-form sa upper part ng atmosphere. Kabilang dyan ang cirrus, cirrocumulus at cirrostratus clouds.
Malakas ang hangin sa pwesto ng mga yan, kaya mukhang manipis ang mga ulap. Between 6,500 and 20,000 feet lumulutang ang middle clouds na pwedeng gawa sa tubig o yelo. Yan ang altostratus, altocumulus at nimbostratus clouds. Below 6,500 feet naman ang mga low clouds na gawa sa water droplets. Makikitang lumulutang dito ang flat at mukhang gumagapang na hamog na stratus clouds at stratocumulus clouds. Ang cumulus clouds na mukhang bulak ay classified bilang vertical clouds. Napo-form ito 1,000 feet mula sa lupa, pero pwedeng umabot sa taas na up to 60,000 feet. Wow! Curious lang ako, Kuya Chris. Ulap din po ba ang hamog? Oo, stratus cloud ito na na-form malapit sa lupa. Hindi lang sa Earth merong mga ulap. Merong clouds na sulfur dioxide sa Venus. At sa Jupiter at Saturn, gawa naman sa ammonia ang clouds. Nakakahilo naman ang amoy nun. Ito naman ang tanong ko para sa inyo. True or false? Sobrang gaan ng mga ulap. Kung sagot mo ay false, tama ka. Mukha mang magaan ang ulap, sobrang dense nito at pwedeng tumimbang ng millions, if not billions of pounds. Bigatin po pala yung mga clouds. I believe! Sobrang powerful at transformative force ng tubig. Kaya nitong gumawa ng ulap o lumikha ng mga bangin sa pamamagitan ng erosion. Maraming activities ang pwedeng mag-define sa erosion. At isa na rito ay yung pagguho ng mga bato at lupa dahil sa natural process. Gaya ng hangin o tubig. Wow! Ang pinaka-powerful at pinaka-common na uri ng erosion ay dulot ng tubig, hangin at glaciers. Bukod sa magbigay ng buhay, hinuhulma din ng tubig ang mismong mukha ng ating planeta. Kahit ang isang simpleng patak ng ulan ay kayang gumawa ng low-grade soil erosion na tinatawag na splash erosion. Ang impact ng isang raindrop ay kayang gumawa ng maliit na crater at mapatalsik ng halos 5 feet yung soil particles nito. Pag masyadong basa ang lupa dahil walang hinto ang ulan, nagkakaroon ng sheet erosion. Dito, gumagawa ng daluyan ng tubig at natatangay nito ang soil. Pag sobrang lakas ng ulan, nagkaroon ng gully erosion kung saan sobrang lalim ang nahuhukay na lupa dahil sa tubig. Sa ganitong klaseng erosion, nabuo ang lugar na kung tawagin ay badlands. Kung ang tubig ulan ay kayang ukitin ang bato at lupa, gaano naman po kalakas kung yung tubig ay galing sa dagat? Yung hampas ng alon, kayang durugin ang bato at gawin itong buhangin na siyang tatangayin papunta sa malayong lugar o di kaya papunta sa iba pang beach. Dahil sa erosion, nabuo ang Grand Canyon. Inukit ito ng Colorado River sa loob ng 5 million years. More than 1 mile ang lalim nito at 18 miles naman ang lapad. Parang giants ang naghukay ng Grand Canyon, pero tubig pala. Natatangay ng wind erosion ang mga dust mula sa Sahara Desert papunta ng South America. Ang tangay-tangay na dust at dirt ay kayang durugin ang bato at kahit pa mga bundok. Yang mga arko sa Arches National Park ay resulta ng wind erosion. Wow! Hangin po pala ang sculpture niyan. Ang galing! Deforestation, farming, and ranching, napapabilis niyan ang epekto ng erosion. But don't worry, pwede pabagalin ng erosion kapag nagtanim tayo ng mga puno. Kasi kaya ng mga itong mag-provide ng resistance kontra sa tubig at hangin. Plant a tree para hindi tayo bahain at pati si Mother Earth ay maging happy. I believe! Alam kong na-sunburn ako kapag nabilad ako ng matagal sa araw tapos namumula at medyo mahapdi na ang balat ko. Ang sakit!
Tama. Ang ibig sabihin yan, nagkaroon ka ng sunburn. At ang sabi ng US Surgeon General, isa sa 3 tao ang nasa sunburn taon-taon. 1/3 ng tao sa buong mundo ay nakakaranas nito. Common ang magka-sunburn pero hindi dapat isawalang bahala. Ang sunburn ay resulta ng invisible ultraviolet radiation mula sa araw. Nadadamage ng ultraviolet rays ang ating skin cells at nagkakos ng mutations sa DNA. Oh no! Baka po mag-mutate ang DNA ng mga tao sa beach dahil sa sunburn. Don't worry, kayang i-repair ng body natin ang mga damaged DNA. Pero kung madalas ma-expose sa araw yung balat mo, may chance na hindi ma-repair ang ilang DNA at pwedeng magresulta sa skin cancer. The good news is preventable naman ang sunburn. Kayang i-boost ng sunlight ang serotonin levels sa brain. Kaya tayo nagkaka-energy, feeling positive and focused. Kung lalabas ng bahay, advisable na gumamit ng sunscreen na may SPF 30 o pataas para protektahan ang balat. Approximately 30 times longer bago masunog ang balat kapag naglagay ka ng SPF 30. Ay, believers! May tanong po ako para sa inyo. True or false? Kapag maaraw ka lang pwede magka-sunburn. Ang sagot dyan ay false. Kahit maulap at nakatago ang sun, may 80% of UV rays na pwedeng mag-leak. Maaraw o umuulan, dapat protektahan ang balat. Kuya Chris, ano po nangyayari sa loob ng katawan natin kapag na-sunburn tayo? Once ma-detect ang damaged DNA, gumagawa ang katawan natin ng molecule para i-attract yung immune cells. Dahil dito, nag-expand yung blood vessels ng skin. Yung extra fluid at pamamaga nito ang sanhi kaya mapula at mahapdi ang balat kapag na-sunburn. Pag na-detect na ang damage, inaabot ng 24 to 48 hours ang invasion ng immune cells. Which is why ilang araw ding mapula ang balat natin pagkatapos nating mag-beach. Eventually, lilinisin ng immune cells yung damage at may papalit na bagong cells, kaya tayo nagbabalat. Now I know kung ano po ang dapat kong gawin kapag pumunta ako sa beach para hindi ako ma-sunburn. Masayang maglaro at mag-enjoy sa labas ng bahay. Tandaan lang na protektahan ang sarili mula sa nagbabagang init ng araw. I believe!